kayo ay namimili ng pupuntahang training center. Nakukuha ko mamaya yung inyong mga provincial address, city address. Yun ang gagawin natin maghapon at mamaya hapon. Pag natapos itong vaccine ninyo, try natin kung makapag-practice tayo. Kasi by tomorrow or tomorrow sa hapon, bago kayo umuwi, i-distribute na yung inyong ika, initial clothing allowance na kumublin. Kasi on Friday, on your outing, nakakumblin na kayo. Ha? Kita natatawa na yung isa, susunod na naman kumublin. Ay, Mural, di ba? So yung inyong ilang buwan na pagpaprocess, na pag-aantay, pagpupuyat, yan, magbubuka na ng initial page ng inyong buhay bilang isang police station or recruit on Friday, December 20. Pag-take out nyo, pagbabaan nyo ng inyong kanang kamay, gagana na yung oras nyo, susweldo na kayo araw-araw habang nagtitraining hanggang matapos nyo yung training, hanggang mag-retiro kayo at the age of 56 or mag-optional kayo after 20 years. Unless kayo ay magkakaso at mag-dismiss or mamatay sa ngalan ng servisyo publiko, kasama yun ang buhay natin. Yun yung uniqueness ng pagiging pulis. No? There is no capital involved except life. Buhay natin ang nakataya dito. Kaya yung hindi handang mamatay, huwag na kayong tumuloy. Clear? First time nyo na rin hindi nyo makasama yung pamilya sa Christmas at sa New Year na ito, yung 2025. To condition your mind and body, especially yung masyadong attached sa pamilya, sa anak, sa asawa, kasama yun sa sakripisyo, kasama yun sa araw-araw na pagseservisyo. Ulitin ko, yung hindi handang harapin yung mga challenges na yan, you better quit as early as now. Kasi marami pang nananalangin ng mga reserve, ng mga aplikante sa Region 1, Region 3, Region 4. No? Maraming gustong pumalit sa inyo. Baka mas deserving sila. Doon sa sinundan ninyo, kasabay kong nag-process na regular quota, may 3 lang nag-resign. Ang yayabang nila, pinakausap ko, sabi walang magre-resign. And I'm sure, 101% dito sa 1,500 na ito, merong magre-resign. Matagal na yung 1 week, may magre-resign sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Yung nagtatapang-tapangan dyan, matapang lang yan, pagdating nyo doon sa loob ng training center. Kung hindi nyo kayang gumising ng maaga at matulog ng kulang sa oras at mag-exercise, huwag na kayong tumuloy. Kasi sayang yung oras at panahon, sayang din yung pagkakataon na para sana doon sa mga gustong pumasok sa pagpupulis. Baka sinubukan mo lang ito. No? Baka sinubukan mo lang. Sino magkukwit? Taas kamay. Meron? Wala makasagot kasi hindi pa kayo determined. You are not determined. You are not yet determined
lang. Ha? So, biruin nyo, dati, naglalaan kayo ng oras para magpagubit. Kaya naman pala, meron lang tatlong hindi nakakaya. So, ibig sabihin no, basta gusto, may paraan, di ba? Yung tatlo, ngomo. Di man lang nag-isip, bakit kayo nakapagpagubig? Silang tatlo yun. Out of 1,460 po ang gabi, 1,459 nakapagpagubig. Yung tatlo hindi. So yung mga ganyan, makahanggang sa training center, yan yung magiging problema later on ng PNP. Simple instruction na magpagubig, hindi kinaya. So how much more yung pagbibigay mo ng serbisyo sa ibang tao kung sarili mong mismo hindi mo kayang i-manage. Clear? So, iwan ko muna kayo dito. I hope na matapos yung vaccination nyo para mamayang hapon or after lunch, pagkatapos kong kumain, at 1 o'clock, start tayo dito. Okay. Ulitin ko. Huwag pakalat-kalat yung mga munting basura. Ibulsa muna pagsamantala. At pag nakakita ng basura, doon yung i-shoot. Huwag yung saan-saan yung tapon. Ha? Ha? Isa yun sa core values ng PNP, mga kalikasan. Okay? You just pray. I-guide kayo nung nandun sa taas, yun lang yung tutulong sa inyo. Yung mga pinagtatawag yung mga general, mga politiko, wala nang maitutulong sa inyo pagdating sa training center. Sarili nyo na yan. So all you have to do is ask for His guidance. No? Maski ano pang religion mo yan, isa lang naman pakitunguhan mo. Okay? Ang tip para mag-survive sa training center ay you just follow and follow and follow until you follow no more. Sunod lang ng sunod. You remember, pagpasok nyo sa training center, kayo yung lowest mammal na tinatawag. Wala kayong gagawin kundi sumunod. Pag hindi kayo sumunod sa mga alituntunin o house rules ng training center, meron kayong palalagyan. Ayaw ko, sinasabi ko na ayaw ko na pumupunta kayo sa opisina ng R1 dahil kayo ay i-turn over o gagawa namin ng termination proceedings para kayo ay matanggal ng servisyo. Gusto ko later on pumunta kayo sa R1 dahil nagpaprocess na kayo ng inyong promotion. Hindi yung pupunta kayo doon para magsubmit ng inyong mga counter affidavit dahil kayo ay nakasuhan ng extortion at kung ano pang pabulas ko na. Is that clear? Hindi man siguro ako yung awan na later on pagka-graduate nyo. Well, magkita-kita pa rin tayo. Meron pa akong kulang-kulang na 5 taon. At sigurado ko, dito lang naman kayo sa NCR. Magbabanggaan tayo sa labas. Magkikita-kita pa rin tayo. Okay? Okay, kita-kita tayo mamaya.